Hi guys, Kuyang Sirs and natin sis, Kuyang Roberts here. So let's check the new delivery of Exo Armoring Company Inc. located at the Marcos Highway, Cainta, Rizal. The Toyota Super Grandia Elite. This is a assault rifle protection. So let's check kung anong mga in-install ulit ni Exo Armoring dito sa unit na ito. Tara. If you can see, yung ating mga pintuan, hindi masyadong mabigat to. Kahit assault rifle protection siya. Ayan o, nakita nyo. So, pandaran natin yung sakyan. So, ang kagandahan ng Super Grandia. Pampamilya siya, marami siyang pwedeng isakay. This unit, pwede nating magsakay ito ng hanggang 9-seater. Pero pinakamaluwag dito, kung gagawin natin itong 6-seater. Anyway, this is assault rifle protection. No? Kung maitaan natin, ang ating salamin po, clear na clear pa rin kahit assault rifle siya. The thickness of the glass is around 41 mm. Lahat po yan, 41 mm ang kapal ng salamin natin. No? Ngayon, meron tayong laging standard na merong overlapping, bullet catcher. Ito po ay protection para wala tayong mga gap. So, dito naman sa ating mga glass, kung makapansin ninyo, in between the glass po ng dalawang ito, meron po siyang parang partition, which is, this one is the armored. So, hanggang sa may side mirror na portion, so talagang wala tayong malulusutan na mga bala rito. Wala tayong gap. Itong portion na to, dito naman po naka-set yan. So, in terms of operable po, kung maitaon ninyo, ayan o. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ganyan kakapal po ang salamin natin. Ayan. Ayan, ganyan kakapal yan. So, mabilis bumaba, mabilis pumanik. Ayan. Kasi yung motor natin, maganda po. As I mentioned before, yung ating salamin, ba't po nabababa, the purpose is if in case pong mawalan tayo ng aircon, hindi tayo suffocated sa loob, pwede natin siyang ibaba. May hangin na papasok habang nagka-travel po tayo. Ngayon po, second po is if in case meron pong checkpoint na hindi natin masyadong sigurado kung talaga legit na checkpoint, we can open the light and then baba lang muna natin siya para may pag-usap. So, kung sakaling hindi talaga legit po yan, mabilis po yung pagsara niya at pwede natin ma-push yung barrel o sakaling natutok nila. No? Kasi kung binuksan natin yung pintuan na parang ganito po, binuksan natin, at nakipag-usap tayo, wala ho tayong puwersa para mahatak po siya. Dahil lahat po ng force ay nasa labas po yung tao, kaya niyang hatakin ito. Kaya malaking bagay po na meron ho tayong operable power window. Left and right po yan, yung ating operable power window. At dito, yung ating pong mga hinges is fabricated, yung ating pong strap protection para hindi kaagad dumiretso siya. Hindi masira yung mga ating bisagra at saka yung mga kinakapitan ng bisagra. So, yan po ang ginagawa ho natin. Ang assault rifle po, meron ho tayong floor armor dito. We use Kevlar blanket. 2 hand grenades float together. Kaya ho kayong sustain sa loob niyan. And dito po sa ating roof, meron ho tayong armored steel. So, nasa loob niyan. So, kung makikita ho ninyo yung ating finish, halos talagang binalik natin sa tamang posisyon yung mga ating trim. Para ho, pag tinignan ho natin siya, maganda ho siyang silipin. Ito yung mga ating ilaw. As much as possible, may balik ho natin sa lahat sa original po yan. And then everything is
intact po, no, sa pagkakagawa ng sasakyan natin. Ang kagandahan ng van is pang-family at kung kayo po nakaupo diyan, you can relax kasi pati yung mga legroom po ninyo may stretch po ninyo. Okay, by the way, dito sa body naman natin, no, we use 6.5 mm steel. Yan po design sa assault rifle protection. So silipin naman natin ngayon yung likod natin, no. Ayan po, no. Ang init po is automatic door. So pag binuksan po ninyo siya, kusa po siyang mag-o-open. Ayan. So kahit assault rifle po siya, no, kung mapapansin po ninyo, kayang-kaya pa rin ng motor natin. Kasi ni-reinforce natin yung mga kinakapitan ng mga bearing and including the channel po na iniikutan ng ating mga bearing. Yan. Yan po ang agandahan. Even po yung kanyang vacuum na ibalik po natin para pag automatic na nag-slide siya, mapapansin po ninyo, no, pag close na siya, papasok pa ho yan. Yan, nag-vacuum po siya. Yan po ang agandahan po ng ating armored, no. Tingnan ninyo yung ating finish inside the armored, no. Kahit nakaupo kayo sa loob, hindi ho pangit tingnan. Napakaganda po ng ating finish, ng ating mga pagkakatrim, no, sa salamin natin. Nilitan natin ng konti para gumaang po siya ng konti, pero all the other sides po niyan is armored plate po. Yung armored po dito, yung pong inside. Yung pong nasa outside po is original glass niya para hindi mahalata ng ibang tao na armored siya, no? So, yung original po na salamin nakakabit po. So, let's go naman dun sa likod ng sasakyan. Ito po ay hindi po automatic. Andito po yung ating original na salamin at ito po yung armored natin. So, 3 pieces po to, no? One is the glass. And the other one is yung sa right na door natin. And then, ito po yung pinakalas. So, complete pa rin po yung seats nito, no? 1, 2, 3, 4. So, 4 na raw po yan, no? Ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seater po ito na van. Ang purpose naman po natin, no, bakit po ginawa natin ganito, no, hindi po malaki yung ating pintuan para po easy yung ma-access. Pag masyadong malaki yung ino-open natin dito. So, unlike this one po, pag open nyo ng salamin po, yung gamit ninyo, pwede nyo i-shoot na lang ho dito. Napadali. Ngayon po, kung malaki na ho yung bagahe natin, we can open all the doors para ma-shoot natin lahat yung malaking gamit. Dito, no, kumbaga yung thickness ng salamin natin, same din po. Ang bakalo natin, 6.5 mm pa rin. Ayan po yung kagandahan po niya. So, dalawa ho yung ating lock ng mechanism niya na gaganon po siya, no? Para wala ho tayo maging problema o maging rattle sa ating mga doors. Ito naman, no, hindi siya automatic door, but nagba-vacuum po yung ating pintuan. Tingnan nyo ninyo, pag sinarunin siya, ayan, functioning po lahat yan. So, let's go in the other side. So, same to, no? Kung ano yung nasa kabila, yun din po yung nandito. Automatic, ang ating mga sliding door, functioning, yan po yung itsura, yung pinakita ko sa inyo kanina na yaman yung salamin, vacuum, functioning po, everything. Same din po itong ating mga pintuan. Yung sabi ko sa inyo kanina, operable po ang switch po nito, same din po kung nasa left and right. So, masyadong makapal na po yung ating salamin po, no? The catcher, ito rin po, same po. Kung ano ba meron tayo. So, ayan po yung nasa inside and outside po, no? So, ngayon po, ang ating pong mga suspension is upgraded from shocks and spring, no? And we have also a run flats here, no? Run flat tires po na inside niya, no? Yan po yung mga bago ho dyan. And then, mga preno po sa harapan, pinapalitan natin. Lahat po is upgraded po yung suspension natin and spring. So, pati yung mga brake pad natin, no? So, silipin natin yung dito sa engine bay area. Yung firewall natin dito nasa loob ng dashboard. So, tinanggal natin yung dashboard at nilaglagay tayo ng armor plating dyan. Dito po yung ating mga fuse box. Ayan po, andyan. Yung battery nito nasa loob po kasi. Kaya hindi na kailangan lagyan ng armor dahil nasa ilalim na ho siya. Dito, no, naglalagay tayo ng mga ram bumper. So, yung ram bumper natin, nakatago yan para pag hinarang tayo, pwede natin silang iram. Na hindi ididikit tong mga fender natin sa gulong para mag-cause, para mapigil yung pag-ikot ng gulong natin. Dahil ang babangga dyan ay yung bakal, may bakal sa loob niyan, mga hanggang dito. So, yan po yung advantage niyan. So, in terms of engine, no, wala naman tayong binago dyan. Ito pa rin yung dati. Kaya naman niya. Siguro mas maganda kung i-test drive natin, Ira. Yung ride ng sasakyan.
Tsaka yung power niya kahit papaano. Okay? So, i-test drive natin itong sasakyan, no? Itong Elite, simple-simple lang naman yung features nito, no? Wala masyadong keme-keme. So, like this one, no? Nandito yung ating reverse camera. Dito, stereo lang talaga siya. Pero, ang ganda sa kanya, maluwag siya. So, kahit armored to, no? Na IACE, kayang-kayang i-drive ng babae ito. So, syempre, huwag tayo mag-expect ng too much power dito sa mga van. Pero, kaya ho niyang bitbitin yung additional weight nito. Kasi ang high is naman po, dinesento para mag-carry ng tao. Kaya yung added weight nito, sakto. Kaya naman natin, wala tayong problema. U-turn. So, yung handling niyan, ganun pa rin ka smooth. Pero syempre, no, kung going up and going down tayo, so kailangan natin gamitin pa rin yung shifting ng ibaba natin siya from 2, 1 para hindi hirap yung ating braking system also, no. So yan yung mga importante sa automatic, hindi pwedeng automatic to, pababa tayo, paahon tayo, puro drive lang. So kailangan natin tulungan din yung engine at saka mga engine brake natin. So yun yung mga kailangan natin matutunan sa mga matic. So far, no, itong test drive natin, wala naman tayong nakikitang problem ngayon, no. So pwede na natin siguro itong sabihan yung ating kliyente na ready for pickup na itong sasakyan niya ang magamit na nila. Try natin ng konti, pero kung mabalik pa siya sa dati, so ibig sabihin okay pa yung suspension. Sakto pa rin yung ating suspension sa added weight natin. Ilang ho siguro, no? Anyway, shoutout nga pala tayo sa business ng ating asawa po, si ating Melay, yung Ayumi Marikina. Pag siya palagi ng eyelash and nails, meron ho tayong Ayumi Marikina. Anyway po, no? Don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel, no? Huyang Robert. If you have any question, you can call me at 0917-837-3099. Huyang Robert. Thank you very much and God bless.